Good morning mga kamotonics. In short, motorcycle, auto, matinik. Ito mga sir, bali gumawa ako ng content na itong solar setup. Kasi share ko lang, bali ito kasi nabili kong high voltage protection. Yan, ito kasi yung high voltage protection, so hindi siya accurate ang voltage nito. So hindi ko na napakita kasi first time kong mag vlog, share lang. Tapos iniisip ko kasi nito, pag nag-set ka ng high voltage protection, sinet mo siya ng 14 volts, tapos i-reconnect mo siya ng halimbawa 12 volts. Paano kung halimbawa yung battery mo bumaba pa ng 10 volts? Hindi siya mako-connect. So kaya ang ginawa ko, pinalitan ko siya ng itong low voltage protection. So dalawa to, sensya na, bago lang ang video ko, bago mag cameraman. Ito talaga ang gamit na itong dalawang to, para to sa low voltage protection. So ang ginawa ko diyan mga sir, ang ginawa ko, so etong isa na to, ito yung sa low voltage protection, ito yung ginamit ko sa high voltage protection. So paano ko siya ginawa ko siya, nilagyan ko siya ng relay na ito yung ginagamit sa ilaw, yung relay sa horn, pwede rin siya sa ilaw ng pang motor or sasakyan, 4 wheels. So ang ginawa ko diyan, itong dalawang ito, ikinonect ko lang siya dito sa terminal ng 36 tsaka 45. So kahit alin man dalawang dyan, kahit magkabaliktad, positive or negative, diyan ko siya i-connect, itong dalawa na magiging supply dito. Ngayon, ito pala, papakita ko, sensya na. Bali, ito nung kinonekta ko dito at kumuha ko ng supply na positive dito, na nilagyan ko ng fuse papunta dito sa main supply, positive yan. Kasi ang supply ko dito, ito kasi yung sa itong na to, ano na ito? Nalimutan ko mga sir. Basta itong switch na to, pag ito para to dito sa high voltage, nilagay ko, konektado dito. Ito naman yung sa low voltage ko, para dito naman. Ito, i-connect itong linya na to. Once na ito hindi pa naka-on, kita nyo naman, hindi naman naka-on kasi sinet ko siya ng 13 volts. Ayan, 13 volts yan. Ito ang reconnect nya, 1.5. So ang reconnect nya sa 13 volts, i-add mo tong sinet ko na 1.5, so magiging 14.5 yung reconnect nya. So ganito yan. Ito, hanggat walang supply, ito nandito lang to, kasi pag nagkaroon na ng supply ito, nag-on ito, nagkaroon na ng supply, lilipat siya dito. Nilagyan ko lang siya ng LED. Yan, iilaw siya, parang indicator lang. Ngayon,
pagpatak niya ng 14.5 volts, mag-on yan, magre-reconnect. So magkakaroon ng supply ito. Ang kuryente ng supply para dito, magka-cut off, lilipat siya dito. Ngayon ito, wala nang kuryente ito. Kasi lumipat na siya, nag-on siya. Pag na-reach niya ulit yung 13 volts, low voltage, ang tawag nito, tuloy-tuloy siya, mamamatay siya ulit sa 13 volts, mamamatay siya ulit. So magkakaroon nito, mawawala nito ng linya ng positive at saka negative, mapuputol na. So babalik naman dito sa gitna, sa baba, sa baba yung kuryente. Ayan, magkakaroon na naman nito ng supply. Yan yung cycle na ginawa ko na sa low voltage protection. So pwede nyo yung gayahin yung setup ko, pero pasensya na kung medyo magulo. Ulitin ko na lang, tingnan ko na lang yung mga comments ninyo. Yun lang mga sir, bali itong panel ako, Ilijoy, kilong-kilo tong Ilijoy mga sir. Ang taas ng charge niya, lagi siyang napupul charge ang battery ko. Ang battery ko nga pansasakyan lang, isang 3SM battery tsaka 2SM. So kung apat yan, tsaka ito yung aking inverter, made in China, pero may ginawa rin ako dito, nag-modify ako. Ayun, kung makikita nyo yun, yung pan yan, balipan yan din, pan din yan. Nilagyan ko kasi siya ng heatsink kasi wala siyang heatsink eh, hindi maganda yung ng heatsink nya. Yan lang mga sir, salamat. Papalo na lang, subscribe para kilo number 2.